Sumagot po si Auntie Claire dito po sa tinatawag na profesionalismo. Yung hamon po na maging professional naman siya. Napakasimple lang yun. Sana inuunawa ni Auntie Claire. Talagang ayaw niyang unawain eh. May mali po ba sa sinasabi ni BP Sara? Ang linaw po ng simple lang po yung sinasabi ni BP Sara. Yung the way you talk, yung ikaw po maging professional ka, hindi yung parang kung ano yung gusto mong sabihin. Lagi mong isasaalang-alang yung nasa likod mo, di ba? Yung Malacanang Palace na nire-represent mo po yung Pangulo ng Pilipinas. Wala pa po sa lahat po ng spokesperson sa buong mundo. Tanging si Auntie Claire lang po yung astang ganyan. Yung ganyan po magsalita. Yung anytime, pwede niyang tawagin na Chucky yung Vice President. Anytime, pwede niyang pagbintangan yung Vice President. Pagbintangan yung dating Presidente. Walang protocol kay Auntie Claire eh. Kaya po siya pinuna nito ni BP Sara na maging professional ka naman. Yun lang naman yung sinabi. Ngayon, eto po. Siyempre, sabi nga natin, hindi yan si Auntie Claire kung hindi po siya sasagot, di ba? Kahit po pabalang, sasagot at sasagot po yan. Okay, ito po ang sinagot ni Auntie Claire. Ang tunay na professional ay nakikita sa gawati at hindi sa salita lamang. Tama naman yun, no? Sa gawa at hindi sa salita lamang. Di para mo nang inaamin na talagang pag nagsalita ka hindi professional. Di ba? Bakit mo pangangatwiranan na nakikita sa gawa, hindi lang sa salita? O di, very defensive ka, umaamin ka na yung mga sinasabi mo ay hindi professional. Okay. Ang isang leader na professional ay nanatili sa bansa upang mamuno lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. O di sapul na sapul po dyan si BBM. Sino po ba ang mas maraming biyahe sa tingin mo? Auntie Claire, sa tingin mo, sino mas maraming biyahe? Si BBM o si BP Sara? Yang sinasabi mo, gusto mong banatan si... joke ba? Kung ikakatwiran nyo po na joke yung sinasabi ni Auntie Claire, yun po ba yung nire-represent niya na joke? Nagjo-joke po ba si BBM? Kasi hindi naman po siya, pag spokesperson ka po, spokesperson ka nung isang tao, hindi mo kinakatawan yung sarili mo. Iba po yun, di ba? Okay. Ngayon, dito po, balikan po natin yung sinasabi ni Auntie Claire na biyahe. Dapat nasa Pilipinas yung namumuno. Si BP Sara binabanatan mo, pero tumatalbog kay BBM yung bira mo. Bakit? Mas maraming biyahe si BBM kaysa kay BP Sara eh. Ikalawa, yung biyahe po, bago nyo pinakulong, no? Bago nyo pinakulong si si PRRD, hindi po bumabiyahe si BP Sara. Hindi po siya lumalabas ng Pilipinas. Kaya po siya lumalabas ng Pilipinas dahil dumadalaw po siya sa kanyang ama. At na-realize niya po na sa pagdalaw niya sa kanyang ama, pwede niyang daanan yung mga OFW na sumusuporta pa rin po hanggang ngayon sa pamilyang Duterte. Ngayon, kung sa tingin mo, yung bilang Vice President, bawal pumunta si BP Sara sa mga Filipino community sa iba't ibang bansa. Una, wala tayong binabayaran sa mga biyahe ni BP Sara. Personal po nilang lakad yun. Ibig sabihin, mga kapatid, swerte nga tayo, pinupuntahan ni BP Sara yung mga kababayan eh. Mga kababayan po natin, Auntie Claire, baka nakakalimot ka, ang mga Pilipino nakakalat sa buong daigdig. Mga kababayan natin, yung pinupuntahan ni BP Sara, never pa po natin siya nakita na pumunta sa isang lugar para mamasyal.
Yung katulad na sinasabi niyong pasyal-pasyal. Palibasa, hindi nyo kayang gawin yung ginagawa ni BP Sara. Bakit hindi nila kayang gawin? Pag lumabas sila, minumura sila. Pag lumabas sila, nakita sila ng mga Pilipino sa ibang bansa, hindi po sila hindi magkamayaw na puntahan sila at dumugin. Minumura po sila. Dinudumog sila ng mura sa ibang bansa. Yan ang katotohanan. Kaya galit na galit si Auntie Claire na nakikita na si BP Sara nagpupunta sa ibang bansa at dinudumog ng nagpapapicture, dinudumog ng mga masasayang tao. Kasi sila dinudumog ng mura. Yan ang katotohanan. Okay. Tuloy natin. Lalo na sa oras ng kalamidad. Alam mo, Auntie Claire, oras ng kalamidad ang pinag-uusapan mo. Yung Office of the Vice President, naroon po sa oras ng kalamidad. Kung saan may kalamidad, naroon po, may tumutugon po na Office of the Vice President. Okay. Sumusunod sa batas at hindi gumagamit ng dahas. Sino po ang dinahas ni BP Sara nung siya ay Vice President? Ano pong batas ang nilabag ni BP Sara? Wala nga kayo mapatunayan doon sa impeachment eh. Kapapakinig ko lang dito sa mga dilawan na abogado. Anong sinasabi nila? Ang sinasabi nila, hanggang ngayon, walang napapatunayan yung, hindi namin kakampi to, kilala namin yung mga abogado na kakampi ng mga Duterte. Ito po ay mga, abogado. Mga abogado po yan, nakakampi pa ninyo, mga dilawan. Ano sinasabi nila? Nakukulangan sila sa prosecution dahil hindi pa rin nila napoprove yung koneksyon ni BP Sara sa mga paglabag para po maging graft and corruption. Hindi naman po pwede yung paglabag lang sa COA. Hindi nga po criminal yan eh. Kinakailangan nyo po yung misuse ng sinasabi nyo sa COA, kinakailangan po maipakita ninyo na napunta kay BP Sara yan. Kinakailangan po na yung mga pondo na binibintang ninyo na mali ang paggamit, kinakailangan po maipakita ng prosecution na yan po ay kinamkam, ninakaw, ibinulsa ni BP Sara. Kasi po, kung sasabihin nyo lang na, ibinili nila ng gamot. Tignan nyo po, inesa-isa, walang paglabag. Ito po yung mga binibintang nila. Mary Grace Piatos, 11 days. So far, walang paglabag na ginawa sa paggastos ng 11 days. Walang paglabag sa paggamit ng mga aliases. Walang paglabag sa paggamit ng acknowledgement receipt. So lahat po ng binibintang nila, wala pong paglabag pa sila. Sa COA pa lang po yan. Ibig sabihin, hindi pa po impeachable offense yung binibintang nila. Nasa COA. Paano po magiging impeachable offense yun? Yung mga misuse na pondo, kinakailangan mo muna, Auntie Claire, na maipakita ng prosecution na yan ay ninakaw ni BP Sara. At ang magpapakita sana dyan ay walang iba kundi si Madriaga. Kasi siya yung nagsasabi na siya yung bagman eh. Ngayon, kung siya po yung bagman ni BP Sara, kung siya po yung taga-withdraw, kung siya po yung malaki pong, hindi pa natin naririnig mula po sa mga taga-Land Bank. Wala pong papel si Madriaga. Doon pa sa taga-COA, wala pong papel si Madriaga.
Ibig sabihin, mga kapatid, wala pa po sila napapatunayan. Pag si Madriaga hindi nila hinarap bilang testigo, alam nyo na naganap. Di ba? Hindi marunong, hindi ka panipaniwala si Madriaga, kaya iatras na nila. Kaya naglukuhan lang tayo, samantalang kaya sila nag-imbestiga, nag-hearing sa House of Representatives. Ano po yung mga pinagbatayan nila? Bakit nag-imbestiga sila kay BP Sara? 11 days na paggastos. Hindi pala illegal. Ano pa? Testimonya ni Madriaga. Ngayon ayaw na nilang iharap sa Senado. Bakit po? Pag hinarap nila si Madriaga sa Senado, pati yung mga kampi nilang senador, hindi na po buboto pabor sa kanila. Bakit? Mapapakita po ng prosecution yung pagsisinungaling ni Madriaga. Ganun lang po yun. Kasi wala pang ang cross eh. Hindi pa po siya tinatanong ng abogado. Bawal pang tanongin eh. Oh. Yung mismong mga nakakaalam, nagsasabi na mali-mali yung sinasabi ni Madriaga. Doon na lang na schoolmate sila ni BP Sara. Paano mo magiging schoolmate, tatawagin schoolmate? Yung nung ikaw ay nag-aral, high school pa lang. Tapos schoolmate mo? Okay. Punta na po tayo rito tuloy pa po natin. At humarap sa mga akusasyon. Ito po Ito ang definisyon ni Anticler. Nagbigay po siya ng sarili niyang description ng professionalism. From the top po, baka nalilito na tayo. Ang tunay na professional ay nakikita sa gawa at hindi sa salita lamang. Ang isang leader na professional ay nananatili sa bansa upang mamuno, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. Sumusunod sa batas at hindi gumagamit ng dahas. At humarap sa mga akusasyon gamit ang malinaw na ebidensya sa halip na pag-iwas o paninira sa administrasyon. Ito yung madalas nilang panlilinlang eh. Hindi raw po humaharap si BP Sara sa akusasyon sa kanya. Hindi siya humarap doon sa House of Representatives. Dahil alam na nga natin na fishing expedition, bakit pa siya makikisama? Tsaka inireklamo niya nga yun sa Supreme Court. Ang pangit naman na nireklamo mo na mali yung ginagawa ng House of Representatives, tapos harap ka. Pero mali po na sabihin na hindi niya hinaharap ngayon yung kaso niya sa Senate. Abogada ka. Huwag kang manlinlang. Ano po ang trabaho nila season, nila POA, at ng iba pang abogado ng depensa? Sila po ang kumakatawan kay BP Sara. Naintindihan mo, Attorney Claire? Anong paulit-ulit nyo yan sinasabi? Akala ninyo, kaya nyo pang lokohin yung mga tao na hindi hinaharap hanggang ngayon. Hindi hinaharap. Hindi nga kayo makaporma sa mga abogado ni BP Sara eh. Ano sinasabi niyong hindi hinaharap? Tumatanggi ba sila sa impeachment court? Tuloy natin. Tumutulong sa pag-unlad, hindi nagiging dahilan ng pagbagsak ng pamahalaan. Okay, tanyo? Yung pagbagsak ng yung pagbagsak ng inyong mga rating ng pamahalaan natin, pati po yung actual na pagbagsak ng ekonomiya natin, isisisi nyo pa kay BP Sara? Bumabagsak ang ekonomiya natin, bumabagsak ang rating ni BBM, hindi po yan kagagawan ni BP Sara. Kagagawan po yan ng flood control, kagagawan po yan ng mga nauna pa sa flood control na smuggling, mataas na presyo, na kagagawan po yan ng wala kayong nalulutas na problema. Kagagawan po yan ng nakikita ng tao na utang kayo ng utang. Pinakamalaking utang ng Pilipinas ngayon, wala naman nakikitang proyekto. Kagagawan po yan ng ang laki-laki ng budget, walang proyektong nakikita. Walang pandemya, mas malaki pa.
sa panahon ng pandemya yung budget. Walang pandemya, mas malaki pa yung inuutang. Walang proyekto, mas malaki pa yung inutang sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte, may malalaking proyekto at mayroong pandemya.